Kuya Waning, oh. Ano nga AKA? Kadasdas ba o kabungkal? Kadasdas? Ikaw? Hindi ko yung kadasdas. Ayan, kabungkal. So ito ang sinasabi ko mga kaboso. Iaayos namin yung rap-rap. Oh, diba? Karsada na. Yes mga kabosing, magandang tanghali. Ang oras ay may alas 2 na ba? Isang mainit na tanghali mga kabosing. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakarating ako dito sa Tamayo, sa Kampanalig. Dahil kailangan kong pumunta dahil gawa ng uuwi kami ng bahay doon sa Bitono Camp. Kaso wala naman akong susin dala-dala, may kukunin ako sa loob ng bahay. Kaya hihiram muna ako kay kautol ng susi ng bahay. Nung tawagan sa amin ni Mrs. ay nandito kami sa Tagaytay. Kaya napakalayo na, kaya naisipan namin manghiram na lang dito. So muli ay isang magandang tanghali. Ay ito pala yung binabakuran nila kautol. Yan. Wala naman sila dito ah. Dito pala. Yan mga kabosik, uuwi kami ng bahay at mayroong kailangang ipaliwanag kay Kuya Ogi. Kaya dapat personal. Ito pala. Ayan. Parang wala pang 200 to. 100 plus square meter tong kay Sir Louis Abadis ba yun? Ito yun. Mabili nila ng last year. Talagang isang bahayan lang. Isang kubuhan lang na maliit. Pahingahan. Baka muna kami dito mga kabos. Hindi rin kami tatagal. Ang kasama ko si Rap Rap. Dahil kailangan namin umuwi. So yan. So kung dati ay masikip, walang daan, bako ay ito na samentado ng mga kabosing. So inabot ko ang pagbubuhos dito ako nakaabot ng pagtulong sa pagbubuhos ng right of way hanggang doon sa babang yun. Pero pagdating doon sa patag, sila ng lahat. Talagang pag hindi ka rin sanay, ang hirap din bumaba. Parang nilalabanan mo yung katawan mo. So yan, walang kahangin-hangin mga kabosing. At andito pa rin pala yung yung tawag dito, kaya cement tawag dito, mixer ni Japper Sniper, Idol Japper. So umabot ako dito hanggang dito sa pagtulong hanggang dito. Ayan, hanggang dyan lang ako nakaabot dito sa tapat na to, pero hindi na. So yan, mas malaki pala to no? Ay tubular ha. Diesel daw ito. Malaki oh. Matibay talaga. Dito lang pala nakabot yung mixer. Kuya Waneng, hindi kayo ba yung babako doon sa taas? Hindi pala nakaabot sa kubo. Hanggang dito lang. Patapos na. Maliit lang pala yun, no? Ilang square meter yun? May lang yata 100 yun eh.
As ko utol. Ano, kumusta na ho? Ayos naman. Medyo parang mabubuhay naman. Madalas. Sa utol. Nandiyan ho sa loob. Ay hindi kami sana pupunta. Oh. Problema, wala kami susi ng bahay doon sa silangan. Hindi kami makakapasok. Manghiram kami ng susi. Ikaw utol. Dahil maganda. Hiram muna kami ng susi. Pasok ko sa... Yes, utol. Wala, yung mala. No, itawag sa amin ni... Nasaan tayo? Wala kaming dala. Ito lang. Dala lang kayo. Nakaw si Vincent, ha? Dala lang po. Kami lang ang dalawa. Hindi naman namin, hindi mo. Yung ano dito sir. Ha? Kayo na pong bahay mo. Ba't dalawa? Hinatok-tok ko sa'yo. Hindi na kaya yan. Hindi din pala si Kabigot. Katulong ka? Pagkagawa? Nagluluto mo lang mo yan. Kaliit pala naman ang binabakuran nyo, no? Ha? Maliit lang pala. Yung 50 square meter. Ayun. Ay, kaya nga. Ay, kaya nga. Alin? Yari na ba? Ay, ano bibilin uli natin? 4-5? Babarating ko naman. Taba naman 3-5. Yun na naman. Konti na lang to. Mga ilang supot kaya ito? Dapat ano, gawa na ng para makabot dito kay Bossing Husili. Baka na, nasa ano to sir? Pag hanggang dito, nasa 30 supot yan. Hanggang dito na. Yung akin, Mga 30, mag-gaya, ano? yung akin yate parang magdadalawang-daan ang supot eh. Ang dami. Ay sir, magkano na po pala yung ano? Seminta? Hindi, yung buhangin ho. Doon ako nabili sa amin doon eh. Pero bumili ako ng buhangin. Saan ba ako bumili? Sa Payapa. Bibili. 2.8? Ay hindi, doon deliver sa akin 2.8. Tapos ang graba ay 6.5. 6 Ngayon yung buhangin ko ay doon ko na lang binili sa amin doon. 1.5 lang. Yung bang hukay lang sa ilalim ng lupa. Pwede na rin yun. Tara, para ano? Pero Hindi. malaki yung tinaas talaga ng ano, graba. Oo, sobra. Magkano ba dati yon? 5.4 lang ho. Oo nga, ano, laki ah. Kaya lang kaya uulan. Vincent! Sunod ka na lang dito mamaya na ka. Sunod! Yan mga kabosin. Sunod! Balik na tayo at tayo nang hiram na talaga. Ang susi, baka mawala. Nang hiram tayo ng susi. Kuseng! Baka kayo dyan sa Maynila nang bumalik. At hindi na ako babalik ng ano. Piliin nyo na lang po dyan mamaya kung saan eh. Pero sa tingin ko yung may ano eh. Sobrang malalaki. Skin tape. Alin? Yung susi po doon sa main door. Kanino susi yung ibang yon? Di ko nga po alam eh. Na ano po, parang nalimut yata. Alangan ninyo pagkakaputol ng inyong ano right of way ah. Oo. Dapat doon man lang naputol. Ayun, Pero may mga graba pa kayo doon. Eh na lang talaga. Yan na lang. Ah, wala na. Nung hindi pumuntas parang kadidit. Hmm. Kaya kami na lang din nag-utay-utay. Yung natirang niya. Simula diya. Ibang init mo. Walang hangin eh. Hala ko kukunin na to. Ipagbalik ko siguro ni Idol Sir. Lilinisan ko muna yan. Yung mga kabosin. Dapat saan po kayo makakabili ng ano sir? Yung grasa niyan. Sa mga ano? Mga Mga shop? auto supply o kaya sa mga equipment. May mga tindang grasa yan. Mga yan. Lalagyan ko ng grasa. Dapat din naman mini-maintain. Yung bearing na yan. Tapos Yan daw ang malakas masira. oh, Yung mga bearing. sabihan ko sa utol. Pero yung akin ano eh, hindi ganoon eh. Hindi kayo ng pinaka ano. Pinaka I-beam yung akin, bakal, hindi kayo tubo. Nasa ibabaw na yun. I-beam talaga.
Ayan. Iiwanan ko na pagkatapos mga kabosing ng mixer na yun. Paupahan ko ng 10,000 isang oras. Pag ibawi ko agad ang ibili ko noon. Hindi, mga 1.5 lang ang alam kong rentahan. Para mabawi 1.5 per day. Eh, mahal rin naman pagkabili nyo eh. O, kaso ang ganyang mixer, pag ang gumagamit eh, hindi sila, naku po, hindi rin nagtatagal. Siyempre yung mga gulong, mabubuhusan ng halo, hindi mo na makakalas ngayon yung mga tornilyo. Yung makina puno na ng semento. Hindi nilalinis gamit. Kaya dapat pag pinarentahan mo, isama mo sa usapan na dapat linisin yung mixer, lalong lalo na yung loob talaga yung lalagyan. Hindi po pwedeng maiiwanan yung matitigas na semento. Kaya yung kay Idol na yan, tapos ng paggamit, talagang nilinisan namin. Mahirap na matigasan. Kasi yung makina madali lang palitan. Yung pinaka housing nun, mahirap daw yun pag nasira. Yung bearing, dapat may ano pa. Ano daw yan, gagawa ng kubo? May nasakop na isang niyog. 3 puno po yun. 3. Ito. Pati yung isang. Oo nga no. Yan. Kami ay didiretso na. Sige po sir. Oo. Ano sir, diyan kayo matulog? Hindi, buwian din kami. Sige po. Iwan ko muna si Kuya Waning. Po. Ano nga aka kadasdas ba o kakabungkal? Si... Ano nga kayo ni kadasdas ni ano? Kadasdas? Ikaw? Kayo? Si Bayaw Kadasdas. Ay ano, kabungkal. Kabungkal. Ay, kaya na rin naglagay ng posting to? Si Oda. Mahimi ho, yung may sakit. Yung dati pa kuya. Ito, ano yung naglagay niya? Ba't nagkaroon ng subdivide na ganitong kaliliit? Ang liit 150 square meter lang po ito eh. Wala ito. Sila po yung kauna-unahang bumili dati dito. Subdivide na? Ano sila bumili? Kalambahin mga kabosing yung niyugo. Pula. Ibang klase. Sa inyo sir yung sa tabi ng bahay. Oo. Pare yung isang puno. Oo. Kailan na umpisa ng kibos ng sili ng ano? Bakod. Mga ano po yan? Mga 14. Ngayong buwang to? Naku, marami din materialis yun. Pero ang gagawin niya talaga yung sira. Yung pinaka ano, Bakod sa may panulukan, Mm-hmm. may gumuho. Umayan. Uwi na kami? Malapit na naman tag-ulan. Oo nga. Kung problema siya, siyempre baka gumuho na naman, sayang yung lupa dun sa itaas. Wala na siyang makukuhanan sa susunod. Ito, kay Tatay Jaime na to, no? Apo yung packet na yan. Ang bilis na ano. Uwi na kami, kautol. Sige sir. Bago namin sa uli yung ano, malapit naman tayo magkita-kita uli. Wala hindi kami makapasok, may kukuhanin kami sa loob. Pero kung kami hindi papasok, hindi na sana kami hihiram. Kaso may kukunin kami sa loob na gamit. May sabi ko kaya, gawan mo lang para kami makapasok niya. Yung sinadjust namin sa iyo, humiram daw muna sa iyo. Oo. Uwi na kami. Okay. Mga kapusik. Uwi na kami. Yun mga kabusing, at tulad ng nabanggit ni Kautol, talagang hindi ko agad binanggit, baka magkaroon po ako ng handa sa fiesta, sabay blessing ng bahay na, kasi naisip ko tinitirahan na rin, kaya dapat siguro maituloy na rin yun. So banggitin ko lang sa susunod kong vlog kung ano mga preparasyon ang gagawin ko. Basta update lang ako sa inyo mga kabusing. Uwi na kami. Yan mga kabusing, dito na tayo sa Batangas, dito sa bahay ko. At pinarado ko muna yung aking L3 bago tayo bumaba. Ibaba mo yung ano, yung sa mixer. Ang dami pang buhangin pala, halos wala pang babawas. Ayan
Tapos ito yung semento, graba yung kakaunti na. May hollow block pa rin ako, may ipapagawa ko mga kabosing. Ayan. So yan mga kabosing, medyo nakakaraos na tayo. Ayan, samentado na mga kabosing. So wala na tayong problema kahit mag-ulan na. At safety na yung ating kalsada. Safety na rin yung tinambakan natin. So bale ito ay lalagyan na rin natin ng tambak na medyo mga bato-bato sa gilid na yan. Dahil medyo may kapalan yung buhos. Yan. Kaya basa. Baka nagbilig sila. So ito ang sinasabi ko mga kabosing. Iaayos namin yung rap-rap. Problema rap, wala yung tornilyo. Wala yung tornilyo nito. Wala yung tornilyo. Nabit ko yun dyan eh. Ha? Nabit ko. Yun ang 4? Ba't nawala? Tay tayo dyan. Ano ba yung kalas niyan? Alam ko kinabit yun eh. Wala rin yung isa. Yun, kabit ko na ang isa. Patay tayo dito. Ilagay mo nga yan. Dito. Siguro nalaglag. Nalaglag din siguro. Kompleto yan eh. Hala, lumampas. Kunin mo yung yun. Yan, lalagyan natin ng tornilyo mga kabosing para hindi mabalahura yung mixer. Yung tornilyo dito ang nawala, mabuti pa kinuha na lang natin. Pati washer. Dapat yun, magka-kontra. So ito mga kabosing, dire-diretso na tayo. Ang semento natin, ito kanina lang yata binuhusan itong dugtungang ito. So yan, at ngayon lilinisin na natin to. Pakahaba rin yung mga kabosing. Dito sa mga part na ito medyo malapad siya, sa parang may kitang 3 metro. Anong nangyari sa hose natin? Ha? Pag walang laman? Parang mga local kasi. Pero pag nabilog. So ayan mga kabosing, dito na tayo nagtapos. Ha? Ayos yan. Okay, ayos yan. Nawala ulit yung tornilyo nung Wala na naman. siguro sa vibrate. Buti pa kinuha ko na lang. Saan ba nakalagay yun? Pasok kayo sige ho. Sa tricycle? Ginawa ko na eh. Yun. Oo. So yun ang sasabi ko mga kabosing.
Ah, kayo na lang apat? Kahapon 5 kami. Ay may kontrata na raw. Ah, sige. At kinakapo ko na raw kaway. Kayang-kaya na ninyo yan. Wow! Lumaki ang garahe. Oo nga. Na lang itaw yan. Opo. Okay po. Diba? Ang natira na sa kanila ay daang kabayo. Kung wala punong yan, doon pa yan. Wala yung puno. Yung punong yan. Ay, doon pa yan. Yung palihang yan natin talaga. Okay na yan. Matarbaho yan. Pag tinanggal natin yan. Ito, garahe ko talaga to. Ito yung right of way. Ito. So, itong gusto kong mapalapad mga kaboss. Para at least Tandaan yung motor nyo dyan. sana doon. Dito na gagawa. Problema natin, wala na tayong graba, no? Dito ako gagawa. Dito. Pagitang ito. Saan ba maganda? Pwede rin. Bababa na lang yun. Kaya Kahit medyo matarik-tarik. kahit matarik-tarik yan. Oo. Naman yan. Ipapayin ko na lang dito po. Ganyan. Oo. Kung dadali ang lupan ko. Nahukay ko yan. Hinukay namin na kanina. Hindi namin nakaya kapon. Putang na ako. Alas 5 na. Hindi matatapos. Bukas na ako lumaga. So yan mga kabossing. Yung dagdag na ito, malaking bagay ito mga kabossing. Pwede na mag-park dito, pwede magmali obra pa ganyan. Tatanggalin na rin natin yung saging na yun pagka ano. Patenyig na yan. Dapat pinagin. Alin? Patenyig yan. Ito? Dapat yung mapaparagdahan nyo yan pag yan. Ito. Alin? Oo nga no. Tatanggalin na natin. Bukay ko na rin yan bago bukasan. Kaya mangyayari niyan dapat dito lahat ang pupuntang tubig yun. Ito, para hindi ko matalisin yun. So nagkaroon ng itsura. Dati iniisip ko kukunti lang yung makakapark ng sasakyan. Pero ito lumuwag na oh. Diba ako na rin doon eh. Hindi lahin ko pa ito. Oo nga. Nasa tricycle pala, kakaputay tayo, hindi natin may kakabit. Ginawa kong angle bar eh. Pag nasira pa ninyo, iwanin ko lang. Wala eh, angle bar na eh. Ay, diyan mo na nak. Nipis ba ng mga yun? Yun yung nakagayon. Putol na rin yun. Alin? Yung di ba may isang dalawa yung nakagayon. Yung isa na putol na. Dito na lang nak. Makapagmerinda mo. May biyak na kagayan eh. Alin ba? Alin doon? Yun lang pinapatungan ng makina. Weldingan na lang. Malipay. Dito na lang. Magmerinda muna kayo. Grabe ta. Itak daw, itak. Bumili ako diyan sa Luksuhin ng itak. Parang namahalan ako sa XS, SX. 800. Na lang ating mga Yaring Batangas daw yan. 550. Hirap nang walang itak eh. Siguro pa yan. Nakagitid ng pilikon. Ang pagkasaman, tagal na naman. Yung nawakan nyo. Ayun yan. Putulin mo rin nila yun. Hoy. Oo. Ha? Pare. So, para hindi balas sa tanong kabayo. Dapat ang kabayo dito ang daan. Sa ibabaw ng ano. Hindi kaya sikip yan pag may karga? Doon sa gitna ng niyog na yun. Pero ang problema niya Kuya Yogi, tatama rin na umakyat down. Hindi na rin ang shortcut niyan. Oo, ganyan na lang. Hindi nila. Diyan. Pare. Ayun, huwag na doon. Doon na po ba mo ito? Bago na natin gawin yan. Yan mga kabosing, at dito na ako sa bahay. Dito sa may proposal obitual camp. Sa bahay ko dito sa Batangas. At kanina pa kami dito, naglinis kami. So, hindi naman madumi ang loob ng bahay. Ano itong nasa box na to, Rap? Dali mo na. Yung mga ano yan. Ha? Yung mga kalonex, pang bombilya. Sige. At hindi na kami pagkarating namin dito, pinamerenda man namin, hindi na rin tayo nakapagbago ng maayos. At naglinis kami dito sa terrace. Naglinis kami sa terrace. Then sa mga palipaligid. Yan.
binisita ko lang talaga para at least ituro ko kay Kuya Ogie yung mga gusto kong mangyari. So mga kabossing, gusto ko rin na ibalita sa inyo na ayun ay anong date yan, Rap, ngayon? Rap? May 11 na yata ngayon mga kabossing. At katulad na sinasabi ko sa inyo na may binabalak ko ngayon akong Mayo. Anong date ngayon, Rap? May 12 na pala ngayon mga kabossing. So pagkagaling namin kinakautol, manghiram kami ng susi. Dahil nga meron kaming kukunin sa loob. At dinala ko rin yung bubong ng pinaka-housing ng motor ng sir. Malinis naman ang loob mga kabossing. So uuwi na rin kami. At iniiwanan namin dito sina Kuya Ogie ng merienda sa labas sa tubig. Tara, Rap! At yun, tulad wala na ang ilaw dyan. Ako na chineras ko. Dali na to. Ay, Rap! Yung malamig na tubig na rin. Na nag-walis-walis na rin ako sa kubo, pagamat hindi talaga todong linis. Nagdilig na rin ako ng ibang halaman. Itong gulay hindi ko muna dinilig at mukha namang hindi pa siya lanta. So wala nang oras, medyo nagdidilin na mga kabossing. Galin namin yung ibang gamit, galin yung galon. Then yun nga, ang propose ko kaya ako umuwi ay may turo ko kung kay Kuya Ogie yung mga gusto ko pang mangyari. Kasi yung segmento ng right of way mga kabossing ay tapos na. Ayun o. Dito na, bali ito na lang ang parkingan ng aayusin. Ito na lang. Patay mo yung gripo. Yan. Ang hose ay hindi na rin ito umagamit. Sabi ni Kuya Ogie ay ginagamit doon nila kasi habang mainit daw, dinidilig-dilig na yung kalsada para at least. Rap, asan yung ko? Cellphone. Ha? Dala-dala ni Kuya Ogie. Yung bumili nga pala ko Kuya, mga kabossing ng itak diyan sa may part ng Alfonso, sa may Luksuhin, dahil ang ginamit na ni Kautol yung yung itak niya ginagamit na sa paghahakot ng pamumutol ng kawayan mga kabossing. Ito ay lilinisin ko pa rin itong konting ito dahil napakaduming tingnan, bungad na bungad pa naman. So medyo inabot na tayong dilim. Hindi na tayo nakapag video habang nagtatrabaho dahil medyo abala sa trabaho. So ito, dinagdagan ko mga kabossing ng space, medyo madilim mga kabossing. Kung mapapansin nyo, makipot ito dati, dinagdagan ko ng parking. So ito na lang parkingan ang sasementohan mga kabossing. Yung susi yan, itong parkingan to. At kinakailangan din natin magbawas ng ilang puno ng saging at saka niyog para maging maluwag ang parkingan. So kung mapapansin nyo, dito na nakaabot ang semento. Talagang parkingan na lang ang natitira. Ayan. Medyo madilim na mga kabossing. Ayan. At uuwi na rin kami. Ayan mga kabossing, kung mapapansin nyo, tapos na yung tapos na yung semento ng right of way. Nilinis na namin mga kabossing. Kung mapapansin nyo, hanggang labas na yan, sementado. Di ba mga kabossing, ang balak sana ay ito lang
mga matatarik na pwesto, yung mga mahihirap. Pero binuo ko ng mga kabossing. So yan, ito ang mga pangtambil na ito na screen kukuhanin natin once kasi hindi ko natin inalis dahil nagsisirong sila dito pagka mainit. Pero ang alam ko hindi nito magagamit eh, pero wala ng oras, ginabi na kami. So yan, tapos din tayo mga kabossing. Oh, samentado na ang mixer natin ay finish contract na. Ang bala ko dito mga kabossing ay iwanan ko na rin dito, then kung may gusto magrenta parentahan ko. Medyo madilim-dilim mga kabossing. Ano, tapos na. Ay awa ng Diyos mga kabossing, ay may raraos din yung mga binabalak natin. Sa totoo lang, hindi ako ready dito sa mga gastusing ito, pero kinaya naman mga kabossing. Walang hindi kakayanin mga kabossing. Tapos na. Oh, diba? Karsada na. At may natitira pang mga graba at buhangin. Ayan, hollow block, semento. Ayun ay dun sa parkingan nga. Yan ang mga titirang semento sa hollow block. Yung hollow block kaya ako nagpabili mga kabossing ay yung hagdang iniwanan ni Kapanalig na hindi nayari-yari ay papagawa ko na para at least hindi nasisira. Yan mga kabossing, suli lang natin yung itak yung aking utol. Walang tao yata dito. Miram ako ng itak eh, pero kanina mga kabossing bumili ako ng itak, pinadala ko kay Kuya Ogi at sabi ko lagyan ng puluhan. Yo yes mga kabossing, balik karugtong lang ito ng aking vlog galing Batangas. At alam nyo na, pagka medyo nagdilim na, hindi na tayo nagbibideo dahil wala na rin mong makita. So dumating kami dito ng siguro mga 7 kami dumating dito sa Cavite mga kabossing. So ayun, yan na nga yung daan sa yung pagsimento ng daan. At ang aayusin lang ni Kuya Ogi yung parkingan daw sa taas. So medyo tinapos kami ng materyales doon sa parkingan at tatry ko makapag-order uli ng semento at saka trapa mga kabossing. Talagang napapasubo na eh, at lulubos-lubosin na natin mga kabossing kasi by the month of June ay pasok na. Baka hindi na rin kami makaka-uwi ng Cavite ng Batangas, siyempre busy na at pasok ko na mga bata. So yun, at gusto ko rin ipaalam sa inyo mga kabossing na yung sinasabi kong binabala ko sa Batangas ay matutuloy na. I-announce ko na talaga mga kabossing, kasi noon kaya kung hindi ko i-announce ay baka ma-postpone lang, kakahiya lang. So sa May 28 mga kabossing ay piyesta ng lugar na yun sa amin sa Mersang sa Batangas, sa Bitono Camp. So meron po naman akong isang maliit na baboy doon, ay marami nag-advise sa akin na lagi na rin namang inuuwian namin, then
at the same time ay doon din nag-i-stay minsan ang kapanalig team. So nakapag-decide po ako na publishingan yung yung bahay. At saka nga mga kabosing, publishingan, then fiesta po yun. So yan mga kabosing, maituloy ko sa May 28 po ay matutuloy yung pagpapablessing ng bahay. Fiesta po yun ng Barangay Mayasang, sa Lemery mga kabosing. So yan po ay kahapon ko rin lang pinaalam sa buong team dahil ayaw ko rin naman na magkasabi ako tapos hindi matutuloy. Kung matandaan nyo, mayroon po kami balak na puntahan resort nung nakaraan na hindi rin natuloy, na naka-schedule na yung mga team ay hindi rin natuloy, kaya ayaw ko i-announce na maaga. So hindi ko rin man balak na mag-blessing o maghanda doon dahil sobra po ang maging gastos ko talaga doon sa bahay, sa daan. Alam naman ninyo yung mga nangyaring gastusan, kaya yan tinuloy na lang namin kasi sabi ko napag-usapan namin ni Mrs. Para isang biglaan na lang, at yun nga ang rason ng iba. Tinitirahan na rin ninyo, then minsan tinatigil din ng kapanalig team, kaya mas maganda na kuha na ng opportunity na ma-bless na yung bahay. So ito po naman ay hindi malaking handaan, talagang iraraos lang para at least wala na yung mga pinagkakarahilan, kasi sa Batangas po ay maraming superstitious belief na once na titirahan yung bahay dapat may blessing yung bahay mga kabosi. So yan, ang mahalaga ay mairaos natin kahit na hindi toong marangya yung handa. At sana yung iba may pagkakataon ay makapasyal, kayo po ay welcome doon. Ang team Kahon mga kabosing ay welcome din sa piyesta kung sino man makakapunta. So wag na lang tayo ma-expect na magarbong handaan, ang mahalaga ay tayo ay magpangipangita doon. So simple lang to, at yun nga, hindi ako well prepared dito sa okasyon to, kaya sana maunawaan ninyo mga kabosing. So yun, at medyo nahihirapan kami mag-okasyon sa Batangas dahil sa totoo lang naninibago pa rin ako, dahil yun nga matagal na rin akong wala doon. So wala pa rin namang 1 taon yung bahay, at alam na rin naman ninyo na 3 dekada na akong wala sa Batangas. So kaya medyo naninibago, although di naman tayo mahihirapan doon, kaya lang alam naman ninyo mag-okasyon doon ay hindi rin naman gawang biro. So pinag-isa na namin yan, at by June ay back to hard work uli, tukayod, at pasukan na mga kabosing. Kahit na mahirap ang buhay ay susurvive natin. So ako po ay nagpapasalamat lahat sa mga nanonood ng aking views, sa mga subscriber. Kung halimbawa magawi kayo doon, kayo po naman welcome na makapamiesta doon sa amin sa Batangas. So yan mga kabosing, at hindi ko na rin kahahabaan at may lakad kami ni Mrs. kahit kantong araw. So ngayong darating week siguro mauuna kaming umuwi doon dahil talagang hindi po kami prepared doon sa okasyon yun. Nagkabiglaan lang ang desisyon para at least maging isa na lang gastusan, isang pagkakataon na lang. So yun nga na nung una nagdalawang isip ako dahil sobrang laki ng gastos ko doon sa daan, then sunod-sunod ang gastos, yun, na hospital pa ako, yan, kaya medyo nag-aalanganin talaga ako, kaya lang nandun na naidyo ko na ng bibig kaya nga hindi ko i-announce. Sabi ko nga sa mga team, sorry kung late announcement, para alam naman ninyo ang team kapanalig ng iba naman may mga pasok.
So sabi ko sana magsama-sama kami. At yun na may isang beses lang na iraraos, hindi naman yung pang araw-araw na na pang araw-araw na mangyayari. At sabi ko nga, kung ang team Kapanalig ay nakakarating ng walang okasyon, so what if kung yan naman ay pa-blessing. Pero hindi man natin inoobliga kung talaga namang walang wala silang time, at kung trabaho naman nakapalit, so wala tayong magagawa mga kapos. Nauunawaan natin naman yun. So yan, at muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa mga nagko-comment. Nagiging busy lang tayo sa mga pagkakataong ito. Mamayda na nag-advise sa aking ubo, salamat po na marami sa lahat ng mga nagko-comment uli. At sana maunawaan nyo kung di ako agad makapag-shoutout, dahil talagang yung aking pagbablog, alam naman ninyo na talagang naka-oras lang. Pero at least talagang pag nabigyan ko ng pagkakataon ng isang pagpa-shoutout, ay ipapromise ko naman talaga na may isa-isa ko kayo, dahil yung mga nagko-comment naman ay kung tutuusin kayang-kaya naman natin i-shoutout. Kaya lang tuwing mag-outro tayo ay hindi tayo nakaprepare. Kaya sana maunawaan niyo mga kaboses. So yan, hanggang dito na lang ang ating vlog, at mayroon na naman tayong gagawin. So sana ay sinamahan niyo ako sa vlog na to. At hindi ko alam kung ano ang, parang nagkulang na ng mga material sa Batangas, so kinakailangan akong mag-update o maka-order uli para at least hindi masira yung mapending yung trabaho nila. So hanggang dito na lang ating vlog mga kabosing. Sana po ay kayo mag-ingat lahat kung saan mo kayo naroon. Love you all mga kabosing. Bye bye.